Si Virgil Alvarez ay anak ng isang negosyanteng bilyoner. Lahat ng kanyang gusto ay nakukuha niya dahil sa impluwensya ng kanyang ama. Mahilig sa babae, laging nasasama sa mga away, at may bisyo. Sobrang sakit siya ng ulo ng kanyang ama na si Mr. Alvarez. Sa office ni Mr. Alvarez ay pumasok ang assistant itong babae upang ipagbigay alam na may tumawag mula sa estasyon ng pulisya. Muli na naman kasing nasangkot sa riot na sa isang bar ang uniko iho nitong si Virgil. Binayaran na lang ni Mr. Alvarez ang mga nasira nila sa bar at napiyansahan si Virgil upang hindi na ito magpagabi sa kulungan. Sa kanilang mansyon ay sinampal ni Mr. Alvarez ang anak sa harap mismo ng kanyang ina na si Doña Clarita. Ini-spoiled mo kasi ang anak mo na to kaya lumaki matigas ang ulo. Nakakahiya para sa reputasyon ng apelido ko ang kawalang hiyaan ng anak mo. Galit ng panenermo ni Mr. Alvarez. Pero imbis na makinig si Virgil ay tila wala itong pakialam na umupo sa sopa at binuksan ang TV. Tignan mo yung kabastusan ng anak mo, Clarita. Hoy! Ano, senyorito? Tingin mo sa sarili mo, nakakatulong ka sa amin na mami mo sa kalokohan mong yan. Siguro oras na para turuan ka ng leksyon eh. Wika ni Mr. Alvarez. Anong gusto mong gawin sa anak mo? Tanong naman ni Doña Clarita. Huwag mo kong pakikialaman ngayon sa desisyon ko, Clarita. Hayaan mong ako naman ang magdisiplina sa walang modo mong anak. Sa Diyos ang tura ni Mr. Alvarez, nakatulog na nga sa kalasingan si Virgil. Kinabukasan, nang mahimasmasan si Virgil ay kinausap siya ni Mr. Alvarez tungkol sa disiplinang gagawin nito sa anak. Dahil sa katigasan ng ulo mo at kawalang pagpapahalaga sa perang pinaghirapan namin ng mami mo at walang respeto sa damdamin ng iba, ikaw ay ipapadala ko sa lugar kung saan hindi ka kilala at walang kapangyarihan. Pagtatrabahuhan mo ang lahat ng mga bagay na gusto mong makuha. Tanging isang pares lang na damit ang dadalhin mo. Walang iba, walang pera o bodyguard. Walang kasambahay na mag-aasikaso sa'yo. Kailangan mong matutunan ang buhay ng isang mahirap. Ani ni Mr. Alvarez. What? No, you can't do this to me, Dada. It's a prank, right? Nakangising tanong ni Virgil sa pag-aakalang nagbibiro lang ang ama. Of course not. Kung gusto mong pamanahan kita at maging susunod na chairman sa akin, marami ka munang kailangan isakripisyo, anak. Kailangan mong malaman ang halaga ng pera. Wika ni Mr. Alvarez. Hindi naman na nakialam pa ang mami ni Virgil dahil para sa kanya ay mas tama ang disiplinang naisip ng asawa, ngunit nag-hire siya ng tao na palihim na nagbabantay sa anak sa lahat ng oras. Ang iniinom na juice si Virgil ay may pampatulog. Nang unti-unting makaramdam ng antok at tuluyang nakatulog, ay iniutos si Mr. Alvarez na buhatin ng 2 tauhan si Virgil at ihatid sa lugar kung saan hindi kilala ang pamilya nila at puro mahihirap na tao ang makakasalamuhan nito. Nagising si Virgil sa gilid ng kalsada. May nakahiga siya sa karton na sapin. Napansin niya agad ang mausok, mabaho at mataong lugar. Hindi. Dada, nasaan ako? Naguguluhan tanong ng sarili. Naglakad-lakad siya at nagtanong sa mga taong madadaanan niya, ngunit hindi siya nakakaintindi ng salita ng mga tao sa naturang lugar. Malalim na Bisaya kasi ang gamit na salita dito. Excuse me? Anong lugar ito? Tanong niya sa ilan, ngunit walang pumapansin sa kanya. Si Virgil kasi ay malayong-malayo na sa kanyang pamilya. Inaakala niyang kilala ng mga tao ang angkan niya, kung kaya't bigla-bigla na lamang siyang kumukuha ng pagkain sa mga nadadaan ng kainan. Sinisindak niya pa ang mga nagtitinda na anak siya ng CEO. Ngunit dahil walang pakialam ang mga tao sa lugar sa mga makapangyarihan tao, ay hindi niya nakuha sa pananakot ang mga ito. Dahil doon ay nagulpi siya ng ilang mga kalalakihan. Maswerte naman siya nang may dumating na isang dalaga.
Iniwan ng mga tao si Virgil na namimilipit sa sakit sa mga sugat na natamo. Tinulungan siya ng dalaga na bumangon. Isinama ito sa maliit na barong-baro nilang si Virgil. Ginamot ang mga sugat at pinakain at pinainom ng tubig. Ito, kailangan mong kumain. Hindi ka taga rito, no? Napansin ko kasing malambot ang mga palad mo. Maputi ka at makinis ang balat. Pag-uusisa ng dalaga. Ako si Jenna. Dito ako nakatira sa maliit na barong-barong na ito. Ikaw, ano pangalan mo? Tanong niya matapos maipakilala ang sarili. Ako si Virgil. Tama ka, hindi ako taga rito. Hindi ako sanay sa lugar na ito. Ang baho, marumi, mausok. Mukhang magkakasakit ako dito. Wika ni Virgil. Hulaan ko, mula ka sa mayamang pamilya, no? Tanong muli ni Gemma. Napatango naman si Virgil bilang sagot. Maya-maya ay isang batang lalaki ang dumating at naabutan nito ang bisita ng ate Gemma nito. May dalang lumang sako ang bata. Butas-butas ang kasuotan nito. Madungis ang muka. Oh, Anton, kumusta ang racket? Nakamagkano ka ngayong araw? Tanong ni Gemma sa batang lalaki. 150 pesos lang, ate Gemma. Kuripot mga tao ngayon. Sabi nito tapos ay inabot sa ate ang perang lukot na. Teka ate, sino siya? Usisa pa nito. Siya daw si Virgil. Hindi siya taga rito, kaya kailangan natin siya tulungan. Wika ni Gemma. Tutulungan? Hindi nga natin alam kung masama ba siya o mabuting tao. Tsaka ate, dapat hindi ka agad nagtitiwala sa mga tao ngayon. Maraming mapang-abuso at masasamang tao. Isa pa, hirap nga tayo makahanap ng pagkain sa araw-araw. Nagdala ka pa ng palamunin. Makatuwirang saad ni Anton. Nakaramdam naman ng pagkainis si Virgil sa sinabi ng bata. Palibhasa ay guilty siya sa mga sinabi nito. Pero dahil hindi niya alam kung paano makakabalik sa pamilya niya, ay naisip niyang gamitin ang magkapatid. Hoy, ikaw! Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong kumayod at tulungan ng ate ko. Kung anong kakainin namin, kakainin mo. Sa itsura mo, mukhang mayaman ka. Kung ganun nga, pues, hindi ka pwede mag-inarte dito. Galit ang mga tao dito sa mga mayayaman. Kinakatay nila. Pananakot na wika ni Anton. Lumipas sa mga araw at gabi, kailangan sanayin ni Virgil ang sarili sa hirap ng buhay kasama ang magkapatid. Isinama ni Gemma si Virgil sa pabrikang pinagtatabahuhan nito. Sa paggawaan ng kariton, mababa lang sahod nila, sapat lang sa isang araw na gastusin. Pinahiram ni Gemma ang mga damit si Virgil. Kahit babae kasi si Gemma ay hilig ditong suotin ang panlalaki upang ipakita na malakas ito, matapang at hindi basta-bastang babae. Kahit ayaw ni Virgil sa simpleng damit na pinapahiram sa kanya, ay tinanggap na lang din niya dahil pangatlong araw na niya suot ang isang pares ng damit, short at underwear niya. Huwag kang mag-alala, kahit pawisin ako ay hindi naman namamahong kilikili ko. Bukod dun, wala akong anumang sakit sa balat, paninigurado ni Gemma. Bakit ayaw mo magsuot ng mga pangmahirap na damit? Mag-inarte ka lang, tsaka mamamatay ka dito. Pangaasar ni Anton kay Virgil. Hindi ako maarte. Susuotin ko ito. Salamat nga pala dito sa mga damit. Napipilitang wika ni Virgil. Pagkatapos ay isinama ni Gemma si Virgil sa palengke upang mamili ng lulutuin nila para sa hapunan. 500 pesos lang ang kinita natin dalawa sa pabrikang yun? Ano mabibili natin dyan? Reklamong tanong ni Virgil. Ako nang bahala. Mapagkakasya natin to. Samantala, sa malayo ay pinagmamasdan sila ng tauhang kinuha ni Doña Clarita para bantayan ng palihim si Virgil. Kamustang anak ko? Ano ang pinagkakaabalahan niya? Pagkaalalang tanong ni Doña Clarita sa kausap sa cellphone na tauhan.
May kasama siyang babae at bata. Mukhang mamimili sila sa palengke. Pagbabalita nito kay Doña Clarita. Binili lang ni Gemma ang mga kailangan na pagkasya ang 300 pesos. Ang 200 pesos naman ay ibinili nila sa ukay-ukay ng damit ni Virgil. Pagka-uwi nila ay tinulungan naman ni Virgil si Gemma na magluto ng hapunan. Sardinas at miswa ang ulam nila. Kalang-deuling din ang gamit nila sa pagluluto. Anong klaseng ulam yan? Bakit ganyan ang amoy? Pag-iinarteng tanong ni Virgil. Ngayon ka pa magrereklamo. Hindi ka pa ba nakakakain ng sardinas? Oo nga pala. Anak mayaman ka. Nakakadiri para sa inyo ang sardinas. Naiinis na tulad ni Anton. Tumigil ka nga, Anton. Ito ang isa sa mga paborito naming ulam. Mabango ang bawang at sibuyas kapag ginisa sa mantika, pero mas babango at masarap kapag hinalo mo na ang sardinas. Tikman mo. Dali. Nakangiting alok ni Gemma. Napipilitang tinikman ni Virgil ang sabaw na nasa sandok at nanlaki ang mga mata niya nang malasahan ng ulam. Buong buhay niya nasanay siya sa masasarap at pangmayamang pagkain. Kahit sobrang miss na niya ang pagkain, nakasanayan ay nasarapan din siya sa simpleng ulam. Sa mga sumunod na araw, maraming bagay siyang natutunan sa magkapatid. Hindi na niya namamalayang nasasanay na siyang kasama ang dalawa. Mas sinipagan ni Virgil ang pagtatrabaho sa pabrika kasama si Gemma. Sa gabi ay excited siyang tikman ang mga simpleng lutong ulam nila. Bago matulog ay kinuwento ni Virgil kung gaano kasarap ang buhay mayaman. Ngunit habang ipinagmamayabang niya kay Gemma ang buhay meron siya, ay unti-unting tumulo ang luha niya sa mga mata. Sobrang miss na niya ang mga kaibigan at ang mami niya. Pagkatapos magkwento ay si Gemma naman ang nagkwento ng kanilang buhay. Alam mo, Virgil, napakaswerte mo nga eh. Ipinanganak ka ng mayaman. Hindi mo naranasan ang hirap ng buhay. Namatay ang mama ko pagkatapos akong ipanganak. Mag-isang binuhay ako ni Papa. Ngunit namatay si Papa sa aksidente sa ginagawa nilang building noon. Tapos noon, nakipagsapalaran ako. Laking nasangan ako. Kung saan-saan ako natutulog. Nagkasakit, nagutom. Ngunit pinili ko mabuhay. Hanggang sa makilala ko si Anton. Oo, hindi ko siya tunay na kapatid, Virgil. Pero, nang dumating siya sa buhay ko, naramdaman ko ulit ang magkaroon ng pamilya. Nakita ko siyang umiiyak noon sa gilid ng kalsada habang namamalimos ako. Alam mo, tingin ko nga noon ay tulad mo ni siyang anak na mayaman. Pero maraming taon ang dumating, wala namang naghahanap sa kanya. Mahabang kwento ng dalaga. Naantig si Virgil sa mga kwento ni Gemma. Narealize niya kung gaano kahirap ang buhay ng mga mahihirap. Unti-unti ay natutunan na niyang pahalagahan ang kakaunting kinikita nila. Isang gabi, naghintay si Virgil at Gemma sa pag-uwi ni Anton. Ngunit, mag-aalinlangang oras na ay hindi pa ito umuuwi. Lumabas sila, hinanap kung saan-saan si Anton. Ipinagtanong-tanong nila ito sa ibang bata madalas kasama nito. Hanggang sa napansin nila ang nagkakaguluhang mga tao sa gitna ng kalsada. Kinakabahan na hindi mapalagay si Gemma. Pinuntahan nila ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Nang makita ang batang isasakay na ng mga medical team, ay tumakbo si Gemma para kumpirmahin kung totoo ang kutob niya. Napaupo siya sa pagkabigla at naiyak na makilala ang batang lalaki. Ito ay si Anton. Nasagasaan ito na subukan tumawid sa kabilang gilid ng kalsada. Nagkalat ang mga barya sa kalsada na mula sa panlilimos ito. Sumama sa ospital si Gemma at Virgil. Hinintay nila ang paglalabas ng doktor na sumuri kay Anton. Malubha ang kondisyon ng bata. May fracture sa bungo at bali ang kalimang paa. Marami ding dugo ang nawala sa bata. Kinakailangan maoperahan si Anton sa lalong madaling panahon.
ngunit malaking pera ang kailangan nila. Anong gagawin ko? Ayoko mawala sa akin si Anton. Siya na lang ang pamilya na meron ako. Naiiyak na wika ni Chema. Sa puntong yon ay naisip ni Virgil na kailangan na niyang kumilos. Kailangan niya makauwi sa kanila at humingi ng tulong sa kanyang ama, ngunit hindi niya alam kung paano siya makakauwi. Nakarating naman kay Doña Clarita ang balitang nagpunta ng ospital si Virgil mula sa tauhan nito. Sa pag-aalala ni Doña Clarita ay hindi na nito natiis ang anak. Pinuntahan niya ito sa ospital at nakipagkita kay Virgil. Naabutan ni Doña Clarita si Virgil at kasamang dalaga nito na binibilang mga nagkalat na barya galing sa binasag nilang alkansya. Anak! Virgil! Anong ginagawa mo? Pag-aalalang may halong lungkot na tanong ni Doña Clarita sa anak. Nang marinig ni Virgil ang pamilyar na boses ng mami niya, ay napalingon siya sa kanyang likuran. Agad siyang napatayo at umiiyak na sinalubong ang mami niya. Mami! Mami! Mangiyak-ngiyak si Virgil. Anong nangyari, ha? Bakit nasa ospital ka? May sakit ka ba? Ano? Wala po akong sakit, mami. Pero yung kaibigan ko, kailangan niya ng tulong, mami. Pakiusap, tulungan po natin sila, mami. Pagmamakaawang umiiyak si Virgil. Nang ipakilala ni Virgil ang magkapatid na tumulong sa kanya, ay masayang-masaya si Doña Clarita sa napansing pagbabago sa pag-uugali at pananalita ni Virgil. Bilang kapalit sa pagtulong ng magkakapatid para sa anak niya, ay sinagot na ni Doña Clarita ang lahat ng gastusin sa ospital at ang pagpapaopera kay Anton. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Kahit ano po gagawin ko po para lang po mabayaran kayo, ma'am. Wika ni Gemma. Iha, makinig ka. Binayaran ko lang ang mga naitulong niyo sa aking anak. Malaki ang utang na loob ko sa inyo magkakapatid. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo. Kulang pa yan. Kapag magaling na si Anton, gusto kong pag-aralin kayo at tumira sa bahay. Nakangiting alok ni Doña Clarita. Masaya naman si Virgil sa sinabi niyo ng mami niya para sa mga kaibigan niya. Sa awa ng Diyos at sa tulong ni Doña Clarita, naging magtagumpay ang operasyon ni Anton. Lubos ang pasasalamat ni Virgil at Gemma na gumaling si Anton. Pagkalipas ang ilang linggong pagpapagaling ni Anton sa ospital, ay sa wakas nakalabas na ito. Ang magkapatid ay kinupkop ni Doña Clarita. Nakilala rin ni Mr. Alvarez ang magkapatid at nagpasalamat din dito. Ipinangako rin ni Mr. Alvarez na tutulungan si Anton na mahanap ang tunay na mga magulang nito. Dahil sa impluwensya at kapangyarihan ni Mr. Alvarez, ay mabilis na natutunto nila ang kinaroroonan ng pamilya ni Anton. Nasa probinsya ito, kung saan pagsasaka ang hanap buhay nito. Masayang masaya si Anton na nakabalik siya sa pamilya niya. Ate Gemma, Kuya Virgil, magpapaiwan na ako dito. Gusto kong makasama ang nanay at tatay ko. Maraming salamat, Ate Gemma. Dahil hindi mo ako pinabayaan at hindi ka sumukong palakihin, pakainin at alagaan ako. Maraming salamat din, Kuya Virgil, dahil dumating ka sa amin ni Ate Gemma. Ikaw ang naging tulay para mabigyan ako ng panibagong buhay at mahanap ang mga magulang ko. Naiiyak na nakangiting saan ni Anton. Nagpaiwan nga si Anton sa piling ng kanyang mga magulang. Ipinangako naman ni Doña Clarita at Mr. Alvarez na sasagutin na nila ang pag-aaral ni Anton. Hanggang makatapos, si Gemma naman ay pinag-aaral din ni Doña Clarita. Pero mas pinili ni Gemma na makasama ang tinuring niyang kapatid na si Anton. Kaya naman, nagpaiwan din ito sa probinsya kasama si Anton. Si Virgil naman ay kinuwento ang naging paglalakbay niya kasama ang mga simpleng tao. Ikinuwento rin niya ang mga bagay-bagay na natutunan niya sa magkapatid na Gemma at Anton. Naging magalang sa pananalita si Virgil,
laging nakangiti at natutunang pahalagahan ang pera at damdamin ng iba. Iniiwasan na rin nito ang mga barkada na hindi naging magandang impluwensya sa kanya. Tuwing bakasyon ay nagpupunta si Virgil sa probinsya kung saan gusto niyang makasama ang magkapatid na Gemma at Anton. Nang makatapos sa pag-aaral si Virgil, nagsimula na siyang pag-aralang patakbuhin ang kumpanya nila at kalaunan ay naging vice chairman siya. Si Gemma naman ay malaki ang pagbabago sa sarili. Mas lumabas ang angking kagandahan niya na nakuha ang puso ni Virgil. Niligawan ni Virgil si Gemma na ipagtapat niyang may pagtingin siya dito noon pa. Ganon din pala si Gemma na may nararamdaman na kay Virgil. Hindi na nga pinatagal pa ni Gemma ang paliligaw ni Virgil. Sinagot niya ito at kalaunan ay naging magkasintahan ang dalawa. Masayang masaya si Doña Clarita nang malamang gusto na ni Virgil na pakasalan si Gemma. Komportable at sigurado na kasi si Doña Clarita para sa dalaga na nagugustuhan ni Virgil. Kaya naman inasikaso na agad nila ang lahat para sa kasal ng dalawa. Natapos ang kwento ng ating mga bida na may magandang kapalaran. Kuminsan, bago nating makamtan ang tunay na kasaganahan sa buhay, ay kailangan muna nating dumaan sa maraming pagsubok sa buhay. Ang tunay na kaligayahan ay hindi binabase sa dami ng pera o kayamanang meron ka. Maraming bagay na kahit sa paraan lang ay maaari kang sumaya. Kailangan din nating matutong makisalamuha at makisama sa iba dahil minsan di natin alam na sila pala ay sinadyang ipakilala sa atin ng Diyos para makatulong sa atin. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!